dalian mo na dahil kung hindi iiwanan kita. Kanina pa kasi siya tapos kumain pero itong kaibigan niya ay inuuna pa ang aral ko no na nakuha nito sa simbahan kanina bago ubusin ang kinakain nito. Yung pagdadaldal mo sa harap ng grasya, sa tingin mo ba tama yan? Number 1 ay pinagbabawal yan dahil nangangahulugan lang na hindi ka marunong gumalang dahil mas inuuna mo yung kadaldalan mo. Na kung tutuusin, pwede naman mamaya pagkatapos mo. Tapos na rin ako. Tumayo na ito at dinala sa sink ang ginamit ito at isinama na rin ito yung kanya. Hugasan ko muna mga ito dahil kawawa naman si Verdes kung siya pa maghuhugas ng mga kinainan natin pagdating niya. Pagkatapos nito maghugas ay nginitaan siya nito. Ito na ang umpisa ng pagiging mabuting ama ko, dude. Mabuting ama sa mga aso at pusa. Oo, ewan ko lang kapag tao ng inlagaan mo. Baka maging abnormal din kagaya mo. Ibang klase ka rin no? Porque sinabi ko na malapit na kayo magkita ng love of your life, nagkakaganyan ka na. Baka kapag nahanap mo si Mirasol, hindi mo na kami papuntahin dito. Habay, malupit ka. Halika na. Sasama ka ba o may iwan ka na lang dito? Sasama ako dahil mas malapit kami ni Mirasol. Kaya sigurado magpapakita sa akin yun. Ewan ko na lang sa'yo. Asama kasi ng ugali mo Kapag masama talagang ugali, hindi pinagpapa... Nang tumunog ang cellphone nito na nakapatong sa lamesa ay kapwa sila napabaling doon. Sino na naman kaya yan? Wala naman akong inaasahan na tawag ngayon na. Sagutin mo na dahil baka importante iyan. Agad naman siya nitong sinunod. Ayaw pa nga sana nitong sagutin iyon kaya lang sinamaan siya nito ng tingin. Sino to? Sir, nakita ko na po ang babae ipinapahanap niyo. Rinig na rinig niya ang sinabi ng kausap na Santillan mula sa kabilang linya. Dahilan para mabitin sa era ang paghinga niya. Kumakain po sila dito sa fast food. Ngayon. Sila? Sinong silang tinutukoy mo? Tinapit niya ang kamay nito. Ibaba mo na yan. Sabihin mo sa kanya, huwag niyang ihihiwalay ang mga mata niya kay Mirasol. Pati na sa mga kasama nito. Tara na, mamaya na kayo mag-usap dahil baka makawala na naman. Makinig ka. Ano to sa kausap nito? Huwag na huwag mong aalisin ang mga mata mo sa kanila. Kung kailangan na huwag kang kumurap, gawin mo. Kung sakaling umalis na sila mula sa kinaroroonan nila ngayon, sundan mo lang maliwanag. Copy, sir. Good. Ano Santillan bago pinatay ang linya at sabay na silang tumakbo palabas. Iisang sasakyan na lang din ang ginamit niya para mapabilis sila. This is it. Makikita na natin siya, dude. Are you excited? He's excited but nervous at the same time. Hindi niya kasi alam kung ano magiging reaksyon nila sa isa't isa. Kinakabahan siya dahil baka meron na itong kasintahan o asawa ngayon. Sa loob kasi na isang taon ay maraming pwede magbago at mangyari kaya hindi pa lubos ang kasiyahan niya sa ngayon. Finally, dude. Finally. Halatang excited si Santillan na makita ang BFF nito samantalang siya ay hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Sino kaya ang kasama niya ngayon? Dude. Asawa niya kaya o kasintahan? Sana kasintahan lang para pwede mo pang maagaw, no? Kung asawa kasi, mahihirapan ka na Humigpit ang kapit niya sa steering wheel dahil sa naging pahayag na Santillan. Malaki kasi ang posibilidad na tama ang sinasabi nito ngayon. Pagdating nila sa mall na sinabi ng investigador ay mabilis siyang pumasok sa loob para kumpirmahin kung talaga bang si Mirasol ang nakita nito. Kumakain daw mga ito sa isa sa mga sikat na fast food kaya naman inikot nila na Santillan ang lahat ng fast food sa loob ng mall. Dude, ayun siya. Napatingin siya sa taong itinuro ni Santillan at kalaunan ay napangiti siya nang makumpirma na si Mirasol nga iyon. Kaya naman inayos muna niya ang sarili niya bago niya naisipan na lapitan nito sa pwesto nito. Pero agad din siyang napahinto nang makita niya na meron itong kasamang lalaki sa lamesa nito kung saan ito nakapwesto ngayon. She's with someone else, dude. Bulong ni Santillan na nasa likuran lang niya. Anong gagawin natin, dude? Let's go. Bumuga muna siya ng hangin bago mabilis na pumasok sa loob. Pwede naman silang umalis pero pinili niyang ituloy ang balak na pagpasok sa loob ng fast food. Bagay niyang tinakpan ang mukha niya gamit ang palad niya at ganoon din ang ginawa ni Santillan para hindi sila nito makilala. May dalawang lamesa na nakapagitan sa pwesto nila ni Mirasol. Pero kahit ganoon kitang-kita nila ang nangyayari dito at sa kausap nito. Dude, order ako ng pagkain para hindi tayo magmukhang kawawa dito. Hindi naman ito tambayan kaya baka pagalitan tayo. Ikaw ang bahala.
Mula sa kinaupan niya, kitang-kita niya kung gaano ito kasaya sa kausap nito. Ang kasama nitong lalaki ay may karga-kargang bata na sa tansya niya ay wala pang 1 taon. Biglang binundol ng kaba ang dibdib niya dahil sa mga tumatakbo sa isip niya. Ayaw niyang isipin na anak ng 2 bata pero mukhang yun nga ang ibig sabihin ng nakikita niya ngayon. Halatang masaya ang dalawa na para bang mahal na mahal nito ang isa't isa. Dude, heto na. Habang inilalapag ng Santillan ang mga pagkain na in-order nito sa lamesa nila, ay nakatingin din ito sa 2 taong masaya nag-uusap. Asawa na kaya ni Mirasol yan? Yung bata, anak kaya nila yan? Kung may pamilya na siya at masaya na, wala na tayong magagawa, dude. Ang mga in-order nitong pagkain ay hindi naman nila ginagalaw dahil nga ang mga mata nila ay nasa iisang direksyon lang nakatutok. Malungkot siyang tumango. I know. Pero paano kung hindi? Paano natin malalaman kung hindi natin siya tatanungin, di ba? Gusto mo lapitan ko siya? Nang akmang tatayo ito, ay mariin niya itong pinigilan. Huwag na, Santillan. Siguro, kaya siya iniyaan ng kapalaran na makita ulit si Mirasol ay para isampal sa mukha niya na hindi na niya ito kailangang hanapin pa dahil masaya na ito sa iba. Let's go. Ipa-take out mo na lang itong mga in-order mo. Ha? Bakit? Uuwi na ba agad tayo? Hindi ba natin sila susundan para malaman natin kung saan sila nakatira? What for? Para malaman natin ang totoo. Hindi na. Hayaan na natin siya dahil halata naman na masaya na siya. Kitang-kita ko sa mga mata nila na mahal nilang isa't isa kaya wag na natin silang guluhin pa. Paano ka? Nag-aalala nitong tanong na alam niyang naawa na sa kanya ngayon. Bahala na. May mga bagay talaga na kahit gustong-gusto mo makuha hindi ibibigay sa'yo dahil hindi iyon ang mga bagay na nakatadhana para sa'yo. Masakit lang sa umpisa pero alam niya na makakalimot din siya pagdating ng panahon. 1, 2, 3 taon? It takes time pero darating ang araw na pagtatawanan na lang niya lahat ng ito. Umuwi na tayo dahil gusto ko na magpahinga. Mas lalo niya lang kasing sasaktan ang sarili niya kapag nagtagal pa siya dito. 1 taon din niya sinasaktan ang sarili niya kaya natatakot siya na baka wala na siyang maibigay sa babaeng darating pa sa buhay niya. Sandali lang, hihingi lang ako ng paper bag para maibalot itong mga in-order ko. Alright, bilisan mo. Saglit lang to. Palabas na sana sila na may magwang katanghan ng kaibigan niya. Nabitawan kasi nito ang mga drinks na bitbit nito kaya naman halos lahat ng tao ay napatingin sa kanila. Kasama na doon ang mga taong kanina pa nila pinagmamasdan. What the hell are you doing? Mariin niyang tanong. Halos sabunutan niya ang sarili niya dahil sa sobrang kahihiyan. Ano pa nangyari, sir? Tanong na isa sa mga waitress na makitang halos umabahan ng soft drinks sa sahig. Pasensya na. Anya, pasuyo na lang. Pakilinisan na lang. Inabutan niya ito ng 3,000. Hindi sinasadya ng kaibigan ko na mabitawan niya ang bitbit niya. It's my fault because I didn't help him. Habang nakikipag-usap siya sa waitress ay nakatingin siya ng masama kay Santillan. Sa lahat ng lugar na pwedeng gawa ng kapalpakan ay dito pa talaga nito napili. Idiot. Bigla tuloy nilang nailahad ang mga itsura nila nang wala sa oras. Okay lang po, sir. Alam ko naman po na hindi niyo sinadya na magkalat. Naibabalik nito sa kanya ang pera ay umiling siya. Take it as a tip. Again, I'm sorry. Walang anuman po. Salamat po pala sa tip. God bless po. Nang mapatingin siya sa pwesto ni Mirasol ay napansin niya na titig ang babae sa kanya at halos hindi ito kumukurap. Kalaunan ay ngumiti ito sa kanya ng matipid pero kahit tango ay hindi niya ito nagawang paunlakan man lang. Sa halip ay kinunutan niya pa ito ng noo dahil wala naman siyang dahilan para maging masaya. He will never fake his feelings and pretend that he is happy for her because he's not. Kamusta? Mas lalong kumunot ang noo niya na magtanong ito ng ganoon. Masaya ako na nakita kita ngayon. Napatingin din siya sa lalaki kasama nito at sa mga oras na ito ay alam niya nagtataka ito sa ikinikilos ni Mirasol. Let's go, Santillan. Salip ay aya niya sa kaibigan niya. Bitter na kung bitter pero wala na siyang pakaalam pa. Sandali. Pigil sa kanya ni Mirasol pero hindi na niya ito pinansin pa dahil tinalikuran na niya ito at humakbang ng palabas. Kevin, sandali! Huminto siya sa paglalakad dahil sinundan pa pala siya nito kaya sananyasan niya si Santillan na mauna na sa sasakyan niya. What? Pasingal niyang tanong. Ano bang problema mo?
Kamusta ka na? Ano ba sa tingin mo? Galit ka pa ba sa akin? Galit? Ba't ako magagalit sa'yo? Anong dahilan ko? Yumuko ito't pinaglaruan mga daliri nito. Dahil umalis ako sa bahay mo nang walang paalam. Hindi ako galit. Naging masaya pa nga ako nung umalis ka eh. What else do you want to know? Kung wala ka nang sasabihin at itatanong, ay uuwi na ako dahil marami pa akong gagawin. May asawa at anak ka na ba? Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Meron na. Katatapos ng namin ikasal at malapit na rin kami magkaanak. Ganun ba? Congratulations. Sorry sa storbo. Masaya ko para sa'yo. Sige na, babalikan ka na yung kasama ko. Bakit umiiyak ka? Akala ko ba masaya ka para sa akin? Sunod-sunod kasi ang pagtulo ng mga luha nito na para bang nasaktan nito nang sabihin niya na bagong kasal lang siya at malapit na rin na magkaanak. At para hindi mabuko ang kasinungalingan niya, ipinasok niya mga kamay niya sa loob ng bulsa ng suot niyang jeans. Dahil wala naman siyang suot na wedding ring na magpapatunay na kasal na nga siya. Masaya ako. Totoo. Wipe your tears. Dahil baka isipin ng mga tao dito, inaapi kita. Utos niya rito. Basang-basa na kasi ng luha mukha nito. Gusto niya punasan ang mga luha nito pero hindi niya ginawa dahil baka pagsalosan pa siya ng lalaking kasama nito. Pumasok ka na sa loob dahil aalis na ako. Formal niyang wika. Sige. Masaya ako na nakita kita ulit. Kayo ni Mateo. Can I hug you? Hindi pa man siya pumapayag, bigla na lang siya nitong dinamba ng yakap. Namiss kita ng sobra. Namiss niya rin ito ng sobra. He wanted to hug her back pero wala na siyang karapatan dahil pag-aari na ito ng iba. Stop crying. Anya dahil umahagulol na ito ngayon sa dibdib niya. Hindi naman kita inaano pero iyak ka ng iyak. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakayakap nito sa kanya kaya dahan-dahan na rin umakyat ang dalawang braso niya at niyakap din itong pabalik. Sana hindi ka nagalit sa akin, Kevin. I'm not. Sorry talaga sa mga ginawa ko sa'yo noon. Let's forget everything here. Anya, you deserve to be happy. And me as well. Kalimutan na natin ang mga hindi magandang nangyari noon para makapagsimula tayo ulit. Masaya ko na masaya ka na rin ngayon. Bahagyanan niya itong inlayo sa kanya at pinunasan ang mga luha nito na wala na yatang balak tumigil pa. Ingatan mo palagi ang sarili mo, Mirasol. Ikaw din. Sa pagkakataong ito'y ginawaran niya na ito ng matipid na ngiti. So, paano? Maiwan na kita. Ingat ka palagi, ha? Ikaw din. Ingat ka palagi. Huwag mong pagurin ang gusto sa sarili mo sa trabaho. Lagi kang kumain sa tamang oras. Yeah. Bago pa man tumulo mga luha niya, itinalikuran na niya ito para magtungo sa sasakyan niya kung saan naghihintay ang kaibigan niya. Shit, bakit ganito nararamdaman niya? Ba't parang hindi siya makahinga? Pagdating niya sa sasakyan niya ay pumasok agad siya sa loob at nangihinang sumandal doon. Kumusta ang pag-uusap niyo, dude? Ayos naman. Ano nangyari? Wala ka bang good news dyan? Pwede bang ikaw muna magmaneho ngayon? Baka kasi maaksidente tayo kapag ako nagmaneho pa uwi sa bahay ko. Salip ay sabi niya. Mabuti na lang at naintindihan siya ng kaibigan niya dahil hindi na ito nag-usisa pa. Gusto mong uminom? Tanong nito habang nagmamaneho ito. Kung gusto mong uminom, diretso na tayo sa bar ni Isaac. Wala ako sa mood ngayon, sandalian. Ngayon ko ramdaman sobrang pagod kaya gusto ko na umuwi para makapagpahinga. Pahayag niya habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan niya. Kahit hindi siya masaya ngayon, kailangan niya maging masaya para sa iba. Pipilitin niya maging masaya para kay Mirasol kahit mahirap. Asawa niya ba yung kasama niya kanina? Yung bata, anak daw ba nila yun, dude? Tanong nito pagkuhan. Akala niya mananahimik na ito pero nag-isip lang pala ito na itatanong sa kanya. I don't know, and I don't have any idea either. Hindi na kasi ako nagtanong pa na nagtanong. Bakit hindi mo siya tinanong? Ang hina mo naman. Nandun ka na tapos hindi mo pa nilubos-lubos. Ano lang ginawa niyong dalawa kanina? Nagkamustahan at nagkapatawaran. Sana tinanong mo na lahat.
Para walang tanong naiiwan sa isip mo ngayon. Yung bang walang what if? Ang hina mo talaga. Inuuna mo kasi ang emosyon mo bago ang magtanong. Sana pala ako na lang nagtanong kay Mirasol eh. Kung sakaling makakasalubong ko siya ulit, tatanungin ko talaga siya para sa'yo. Nandun na yung moment, pinakawalan mo pa. Pambihira ka talaga. Masaya na siya ngayon at yun ang mahalaga. Paano ko nakakasiguro na masaya nga siya? Dahil yun ang nakita ko sa mga mata niya. Pwede bang kalimutan na lang natin ang tungkol sa kanya? Masaya na siya, kaya dapat maging masaya na rin tayo para sa kanya. Huwag mo nga akong lukuhin. Masaya daw. Tingnan mo nga yung mga mata mo sa salamin. Daig mo pang namatayan sa sobrang lungkot. Ay, hindi ko akalain na magkakaganito ka. Kung may magagawa lang ako, ginawa ko na para maging masaya ka lang ulit. Ngayon lang ito, Santillan. Ngayon lang ito. Ito ang una at huli na makikita mo ako sa ganitong anyo. Mas maganda na puro lungkot muna dahil sa huli naman ay kapalit noon ay puro saya na. Ang lalim na na. Ang tanong, mapaninindigan mo kaya yan? Ibubuhos ko ang lahat ng oras ko sa pagtatrabaho para walang pumasok sa isip ko na negatibo. Ayoko na rin na marinig ang pangalan niya dahil kasama yun sa proseso ng paglimot ko sa mga bagay na may kinalaman sa kanya. Bagay na itong sinuntok ang braso niya. I'm glad to hear that, dude. Kasama sa buhay ang pagiging malungkot pero wag mong karirin. I want to see the old Kevin that I know. Hindi tayo pwede malungkot habang buhay dahil lang sa babae. Tandaan mo palagi yan, dude. I know. Thanks for the advice. Hindi ko akalain na may pakinabang ka pala sa mga ganitong sitwasyon. Lagi na kasi ako nagsisimba, dude. Lahat ng mga sinasabi ng pare ay sinasa puso ko tapos ginagawa ko kalaunan. Madalas din ako magpayo sa mga taong naguguluhan kagaya mo. Lian. Tawag niya sa kaibigan niya habang nangihina siya. Sa taxi pa lang ay umiiyak na siya hanggang sa makauwi sila ng anak niyang si Kenneth na parang hindi siya nauubusan ng luha. Bakit? Kanina nung malis kang ganda-ganda mo tapos ngayon pag uwi mo, hindi na maipintay yung mukha mo? Kinuha nito sa kanya si Kenneth nang mapansin nito na nangihina siya. Ba't ka ba umiiyak? Sino iniiyakan mo? Daig mo pa ang bruha sa itsura mo ngayon, Mira. Nakita ko ulit siya. Bulalas niya. Sino? Yung tatay ni Kenneth. Oh, tapos, ano nangyari? Doon nga muna tayo sa loob ng bahay at doon natin pag-usapan ng lahat. Inalalayan siya nito papasok sa loob ng bahay niya habang karga-karga nito si Kenneth na inosenteng nakatingin sa kanilang dalawa. Ang anak niyang si Kenneth ay 6 na buwang gulang na. Ito'y malusog at bibo dahil sa buong durasyon ng pagbubuntis niya ay nakabantay ang ninang nito hanggang sa araw ng panganganak niya. Ano ba nangyari? Sana pala sinamahan ko na lang kayo sa pamamasyal niyo eh. Ba't umiiyak ka? Inaway ka ba niya? Sinumbatan? Pinahiya? Alin sa mga nabanggit ko? Kasal na siya sa iba at magkakaanak na rin. Yun ang dahilan kung bakit umiiyak ako ngayon, Lian. Ano naman ngayon kung may pamilya na siya? Ano bang ina-expect mo? Nahanapin ka niya at alokin ng kasal kalaunan? Alam mo, isa pa sa nakakadagdag ng paghihirap mo ay yung kinuha mo sa kanya ang pangalan nitong inaanak ko. Hindi mo talaga siya nakakalimutan dahil halos iisa lang ang pangalan nilang mag-ama. Lagi ka na lang bang iiyak hanggang sa mamatay ka dahil lang may asawa at anak na lalaking iyon? Pwede mong gawin yun kung wala kang anak. Kaya lang may anak ka kaya tigilan mo yung kakaiyak mo dahil kawawa si Kenneth kapag napabayaan mo siya, Mira. Hinanap nito ang walker ni Kenneth at pansamantala muna inilagay doon ang anak niya. Alam ko na mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, Mira. Pwede kang umiyak pero huwag masyadong matagal dahil baka pati problema mo madadala ng anak mo at baka magkasakit pa yung si Kenneth. Nagpapabreastfeed kasi siya kay Kenneth at balak niya na padadayan ito hanggang sa mag-1 taon para hindi ito maging sakitin. Ngayon lang naman ito dahil nakita ko siya. Anya pero duda siya sa sarili niya. Miss na miss din niya talaga kasi si Kevin na sobra. Kaya hindi niya napigilan ang damdamin niya kanina nang makita niya ito pagkalipas ng 1 taon kaya niyakap niya itong bigla. Kahit ganoon na nangyari ay hindi siya nagsisisi dahil sa huling pagkakataon ay niyakap niya ang ama ng anak niya. Sigurado ka ngayon lang? Halos 1 taon mo nang sinasabi iyan pero hanggang ngayon iniiyakan mo pa rin ang lalaking iyon. Mahal ko nga kasi. Tapos may anak pa kami. Katwiran niya habang walang tigil sa pagpunas ng mga luha niya. Kasama naman sa pagmamahal na masaktan, di ba?
saka hindi naman ako oros-oros umiiyak, Lian. Kapag naalala ko lang naman siya, saka lang ako nagkakaganito. Di ba ganun ka rin naman kapag naalala mo sa ano? Ewan, hindi ko alam. Matagal nitong sabi. Galing mo rin yan, no? Kapag pinagsasabihan kita, lagi mo ibinabalik sa akin ang lahat. Anyway, kamukha ba ni Kenneth ang ama niya? Kamukhang kamukha. Para silang pinagbiyak na bunga, Lian. Hindi ba napansin na lalaking iyon na kamukha niyang anak niya? Tanong ni Lian na ngayon ay nakataas na ang kilay. Ano siya, manhid? Walang naramdaman na lukso ng dugo man lang? Hindi eh. Bakit hindi? Ano siya, bulag? Kung kamukhang kamukha ng lalaking iyon si Kenneth, di ba dapat naramdaman niya iyon kahit wala ka pang sinasabi? Ganito kasi yun. Di ba? Kilala mo si Aidan? Yung pinsan ko na nakatira sa Australia. First cousin niya si Aidan sa mother side niya at close niya rin ito. Sabi nito ay gusto daw siya nitong makita. Ganoon din ang pamangkin nito kaya nagkita sila sa mall bago ito umuwi sa province nila para magbakasyon. Reunion kasi nila next week kaya bigla nitong naisipan na umuwi dito sa Pilipinas. Sa linggo nga ay uuwi din sila ni Kenneth para umattend ng reunion. Ito ang unang beses na makikita at makikilala ng mga kamag-anak niya ang anak niya. What about him? Nag-meet kasi kami kanina sa mall. Nang magutom kami, sa fast food na lang kami kumain. Hindi ko akalain na nandoon din pala ang ama ni Kenneth, kasama ang kaibigan nito. Siguro nakita ni Ada na hindi ako makakain ng maayos kaya kinuha muna niya sa akin sa Kenneth hanggang sa nakatulog na nga yan sa dibdib ng tito Ada niya. Ganun pala nangyari. Ano to na tila naiintindihan na lahat. Dapat sinabi mo pa rin na may anak kayo nung nagkaharap kayo. Ano ka ba? Sasabihin ko nga sana. Kaya lang nauna na yung pagtatapat niya na bagong kasal lang siya at malapit na rin magkaroon ng anak. Kailangan naman ang sabihin ko sa kanya na may anak kami gayong magkakaroon na rin naman na siya ng sarili niya. Biglang sumakit ang ulo ko sa mga ipinagtapat mo, Mira. Namumroblema nitong Saad. Ay, kalakip talaga ng pagmamahal ang sakit kaya ang hirap magmahal talaga. Kaya nga eh. Kaya palang gwapo ni Kenneth dahil gwapo din ang ama. Teka, may picture ka ba na lalaki iyon? Pinanliitan niya ng mata ang kaibigan niya dahil alam niya na may hidden agenda ito. Hindi kasi malabo na hanapin ito sa Kevin ng palihim at ipagtapat dito ang lahat. Kapag nangyari iyon ay siguradong pare-parehong magugulo ang mga buhay nila sa oras na malaman ng asawa ni Kevin na may anak ito sa labas. Ulay. Ay naku, Mira. Hindi ako gagawa ng mga bagay na alam ko mas talo ka lang masasaktan, no? Gusto ko lang makita ang itsura na lalaki na kabuntis sa'yo dahil baka kilala ko yan. Malay mo kaibigan ko pala. Kaklase, kapitbahay o kaya dating katrabaho. Malabo sinasabi mo dahil sa Amerika siya halos tumira, Lian. Anya, ngayon lang naman siya nagtagal dito sa Pilipinas kasi nga siya na nagmamanage ng law firm nila eh. Ganun ba? Malabo nga kilala ko yan. Malabo talaga. Isa pa hindi naman siya gala kaya imposible talaga na kilala mo siya. So sobrang workaholic nga nun, halos hindi na kumakain yun kaya lagi ko pinagluluto yun nung nandoon pa ako sa poder niya eh. Malabo talaga makalimutan mo siya, Mira. Lagi mo na lang kasi binabalik-balikan ng mga bagay na ginagawa mo sa kanya dati eh. Pareho lang tayo, Lian. Mas malala ka nga dahil pagkalalaki niyang naalala mo lagi eh. Bigla ito nag-iwas ng tingin dahil tinamaan ito sa sinabi niya. 1 taon na mahigit pero hindi pa rin ito makalimutan ng ari na lalaki na kauna dito. Yung tatay ng anak ko ay malabo ko makalimutan talaga. Dahil nga may anak kami at kamukha niya pa. Hanggang sa mamatay ako ay malabong makalimutan ko pa siya. Pero na lang kapag mabago ko at nawala ng alaala. Di ba ganoon ka rin naman minsan? Kapag namimiss mo siya, bigla mo nalang nababanggit ang pangalan niya, di ba? Hindi ko siya naaalala, no? Siya itong baliw. Dahil lagi sinasad sa messenger ko yung picture ng ari niya. Visit siya. Ginagawa niya yun? Ba't di mo siya i-block? Pagkakalat niya daw kasi na may nangyari sa amin kapag binalak ko siya. Demonyo nga eh. Kaya yun, everyday, sinashare niya sa akin yung ari niya. Pagka-ari ko naman na daw kasi yun kaya sinashare niya sa akin. O diba? Isa lang ibig sabihin nun. Dating baliw ang lalaking iyon. Biglang umurong ang luha niya dahil sa sinabi nito. Saglit niyang nakalimutan ng lungkot dahil sa lalaking kinaiinisan ni Lian pero alam niyang mahal na rin ito ng kaibigan niya. Wala ka bang picture na lalaking lagi mo binabanggit, Lian? Wala. Wala akong picture na mukha niya pero aring niya, madami.
Nang mapansin nila na naglalakad papunta sa gawin nila si Kenneth sa pamamagitan ng walker, ay biglang hinanaan ng kaibigan niya ang boss nito. Naintindihan na kaya ako ni Kenneth? Mira, ba't lumapit siya sa atin? Huwag mo sabihin na chismoso itong anak mo. Gusto na sigurong dumedin yan. Hindi kasi dumedin sa akin yun nung nandoon kami sa mall eh. Kinabahan ako. Kala ko naintindihan na ako ng inaanak ko. Wala ka na kasi ibang bukang bibig kung hindi yung ari na lalaki mo eh. Simula ngayon, iwasan mo nang banggitin ng salitang iyan dahil baka ma-adapt ng inaanak mo ang salitang iyan. Alalahanin mo, matatalino na mga bata ngayon, Lian. Sana hindi marupok itong anak mo, kagaya mo, Mira. At sana, hindi siya magmana sa ama niya na magaling lang sa sex tapos hindi naman kayang panindigan. Kinurot-kurot ni Lian ang pisngi ni Kenneth na matambok. Responsable at mabait ang ama ni Kenneth kaya alam ko magiging ganoon din siya paglaki. Hindi siya kagaya na iniisip mo na puro sarap lang ang alam. Ako lang talaga nagkamali kayong mantong kami sa ganito. Kung alam ni Kevin na nabuntis siya nito noon, ay siguradong paninindigan siya nito dahil alam niyang responsableng tao iyon. Sa kanilang dalawa siya talaga may problema kaya naging broken ang dapat sanay bubuoy nilang pamilya. Ngayon, hawak na ito ng iba kaya wala na siya magagawa pa kung hindi alalahanin na lang ang kanilang masasayang nakaraan. Mira, ready ka na ba? Si Kenneth, nabihisan mo na ba? Tanong ni Lian habang nasa sala ito. Kanina pa raw kasi ito naka-ready pero silang dalawa ni Kenneth ay ngayon palang naghahanda para sa pag-alis nila. Mamimili kasi sila ngayon ni Lian dahil nga bukas na ang uwi nila ni Kenneth sa probinsya nila. Ipapasyal daw muna sila ni Lian bago sila umuwi para naman daw maging happy ang inaanak nito. Isasakay daw nito si Kenneth sa lahat ng rides sa mall na pupuntahan nila. 6 na buwan pa lang ang anak niya pero kung ano-ano nang ibinibigay dito ni Lian na akala mo naman binatilyo na ang anak niya. Mira, matagal pa ba kayo dyan? Halatang naiinip na ang kaibigan niya. Paano, 2 oras na yata ito naghihintay sa kanila. Nang makita sila nito na palabas na ng kwarto ay inirapan siya nito. Ang tagal niyong dalawa? Nito sabay agaw sa bag na daladala niya. Puro gamit ni Kenneth ang laman ng bag na daladala niya dahil hindi pwede siyang magdala ng mga gamit ng anak niya. Ang gwapo mo naman bata ka. Pwede ba kitang kagatin? Nakasakay ang anak niya sa hip seat carrier na binili niya noon 2 buwan pa lang ito. Ngayon niya lang ginamit ito dahil alam niya na magtatagal sila sa mall, lalong-lalo na kapag siliin ang kasama nila. Ang sarap talagang kainin ng batang ito, nakakagigil. Ang taba-taba kasi eh. Bahagyan niyang hinampas ang balikat ng kaibigan niya dahil baka biglang pumayat ang anak niya sa ginagawa nito. Oras-oras kasi lagi na lang nitong pinanggigigilan si Kenneth. Mira, hindi pa ba ubis itong si Kenneth? Hindi na yata tama ang timbang niya sa edad niya eh. Sadyang malusog lang talaga itong inaanak mo, Lian. At saka bawas-bawasan mo ngayang kakakurot sa pisngi niya. Mami, pumangit yun eh. Ang taba-taba kasi eh. Huwag mo na kayong padadain yan para pumayat-payat naman. Hindi ko tuloy malaman kung ikaw ba talaga ang tunay na ina niya o yung baboy na alaga ni Mang Esteban eh. Sarap litsunin ni Kenneth. Hindi pa ba tayo aalis, Lian? Alam mo, kawawa talaga palagi itong anak ko sa'yo. Lagi mo na lang kasi pinagtitripan eh. Uy, ano ka ba? Mahal na mahal ko yung batang yan kahit gusto ko nang kainin ng buhay yan. Ako lang pwede mang-api sa inaanak ko dahil sa oras na inapin na ibang tao yan. Makikipagpatayan talaga ako. O na. Tara na, alis na tayo para makauwi agad tayo. Okay. Sasakyan ni Lian ang ginamit nila. Ito din ang nagmaneho habang sila ni Kenneth ay sa backseat nakapwesto. Wala pang 30 minutes ay nakarating na agad sila nito sa mall. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng mall ay marami ang napapatingin sa anak niya. Mira, parang gusto nilang kainin si Kenneth basta sa mga tingin nila sa inaanak ko. Dapat kasi hindi mo masyadong pinalaki yun eh. Baka akala nila pagkain niyang anak mo. Natatawa niyang binalingan si Lian. Kung makapagsalita ito akala mo, hindi mundo ng mga tao ang kinaroroonan nila ngayon. Pansinin kasi talaga ang anak niya dahil malusog, maputi at higit sa lahat ay gwapo ito. Para kang baliw. Anya, hindi na nakapagtataka na ganoon na reaksyon nila sa anak ko dahil nagmana siya sa nanay niya. Hindi mo nga kamukha yun eh. Pambubos ka nito. Totoo naman din yun. Wala talagang nakuha si Kenneth sa kanya dahil lahat ay nakuha nito sa ama nito. Mabuti na lang talaga sa ama nagmana yan dahil kung hindi, kawawa lang inaanak ko. Parang sinabi mo na pangit ako ah. Oh, hindi ah.
Walang ganoon. Di naman masyado, Mira. Habang papunta sila sa department store ay nakita niya ang bulto ni Kevin kasama sina Aaron at Mateo. Pakiramdam niya ay biglang na-freeze ang paligid at silang dalawa lang ang may kakayahang gumalaw. Bakit ba lagi na lang silang nagkikita sa mall? Magtatago sana siya pero huli na dahil nakita na siya ng tatlo. Isa pa, magmumukha lang siyang tanga kapag ginawa niya iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga oras na iyon. Ngingitian niya ba ang tatlo? Babatiin? Kukumustahin? Hindi niya talaga alam ang gagawin niya dahil bigla na lang siyang kinabahan. Bakit, Mira? May problema ba? Tanong nito sa tabi niya dahil bigla siyang natuod sa kinatatayuan niya. Sina Mateo at Aaron ay halatang natutuwa na makita siya dahil nginitian siya ng mga ito, maliban kay Kevin. Dahil malamig ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Mainit ba ang ulo nito ngayon kaya nakasimangot ito? Ano kayang ginagawa ng mga ito dito? Patakbo siyang nilapitan ni Mateo at kinumusta. Mirasol, kumusta? Hindi nagtagal ay napatitig ito sa anak niya na nakatingin na rin dito ngayon. Kitang-kita niya kung paano malungkot ang mukha ni Mateo habang nakatitig ito kay Kenneth. Ba't ganoon? Ba't parang nakita ko na siya? Tinawag nito sa Aaron na agad naman lumapit dito. Dude, tingnan mo yung bata. May kamukha siya, hindi ba? Yeah, kamukha siya ni Alonzo nung bata pa siya. Walang paligoy-ligoy na tugo ni Aaron kay Mateo. Huh? Hindi kasi may pagkakaila na anak ito ni Kevin. Oo nga no? Binalingan siya ni Mateo habang nagtatanong ang mga mata nito. Mirasol, anak mo siya ni Alonzo? Let's go, Demwood. Pagalit na aya ni Kevin sa mga kaibigan nito pero ang dalawa ay halatang amazed na amazed sa anak niya na tila ayaw nang umalis. Dude, halika. Hinatak ni Mateo si Kevin papunta sa harap ng anak nila. Salubong ang kilay nito habang nakatitig kay Kenneth pero kalaunan ay biglang naging maamo ang ilat siya na mukha nito. Alonzo, kamukha mo siya nung baby ka pa, hindi ba? Ba't ganun? Paano mo siya naging kamukha Hindi mo naman siya anak. Naramdaman niya na bahagyang pinisil ni Lian ang kamay niya. Alam niyang marami itong gustong itanong pero hindi niya ito kayang sagutin ngayon dahil sa nangyayaring eksena ngayon. Siguro dahil anak niya ang batang iyan. Formal na wika ni Aaron habang nakangisi. Si Alonzo makakasagot niya dahil kung sasabihin ni Mirasol na pinaglinhan lang niya ang kaibigan natin, ay hindi ako maniniwala. Ganun din ang iniisip ko, dude. Sang-ayon ni Mateo dito. Kaya lang, mas gwapo itong bata kaysa kay Alonzo mauna na kami sa inyo. Paalam niya bigla at nilampasan ang tatlo. Hinatak niya na si Lian dahil maging ito ay tulala na rin. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa nila ni Lian nang magsalita si Kevin. Is he mine? Tanong nito na kahit nakatalikod siya'y alam niya na naiinis ito sa kanya. Is he? Don't mine? Siya ba ang ama ni Kenneth at Mira? Tanong ni Lian sa tabi niya na sinagot niya na isang tango. Ba't hindi mo pa sabihin na siyang ama? Huwag ka matakot dahil nandito lang ako. Ano? Hindi ka magsasalita? Oo, hindi lang sagot Mirasol. Dude, kumalma ka. Narinig niya sa mga kaibigan nito. Baka mamaya mag-viral tayong lahat kapag hindi kayo kumalma pareho. Ano ko ba siya? Ulit itong tanong na ngayon ay medyo kalmado na ang boses. Pumikit muna siya ng mariin bago sumagot. Oo. Anak natin siya. Anak mo siya.